Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman, ngayon. Galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, Opo. zero. So wala tayong pinag-uusapan. Tama man, haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Also listen to the interventions of my colleagues. So I won't go into that detail, basta 53 billion based on the understanding of the Senate on the instructions given and our desire to reduce the cost because there were a lot of overpricing as far as we understood it to be, also based on the President's directive and His Honor's explanation to us. So having said that, may 53 billion tayo ngayong binawas. And the argument before us now, as you are presenting it, is pag ito yung na-adapt, that the DPWH is less 53 billion, baka may mga projects na hindi matapos ng maayos. And that is the first statement you made when I took the floor, na yun yung concern nyo na ma-affect yung economic development natin, because there may be some project, maybe not all, but there may be some projects na dahil sa smaller budget na binigay, hindi matapos. Tama ho yun, di ba? Yung Tama po. pagkasabi nyo. Okay. Pero Sa Region 4B, that was in Romblon. No, by the way, kung ganun po kalaki yung cut doon, no, 68 versus I think yung tama dapat na cut na 37% instead of 68. So kalahati. Wala pong magbibid doon sa proyektong yun. Wala magbibid. Kasi po, hindi po kaya, no? So, ang pwede pong gawin ng DPWH doon is igsian yung, imomodify po yung proyekto. Ibig sabihin, kung yan 10 kilometro dapat, pwedeng gawin ng DPWH, iigsian, no, yung proyekto nyo para lang maging implementable. Pero, yan po, ginagawa po yan, no? It's called modification, no? DPWH stepped up under your leadership and addressing this, going on site, identifying the areas that were victims of this massive corruption. So what did we communicate to the people? Hindi tayo papayag na may ganitong klaseng korupsyon. Hindi tayo papayag na may mga kontraktor at may mga konsyabang government employees, officials from all levels. Hindi tayo papayag. That is the message. That was what was communicated. So when we step into this BICAM today, ang bit-bit natin lahat, or at least namin sa Senado, nag-reduce ng presyo based on that same communication, based on that same script. Ito ang gagawin natin para sa taong bayan. We will show up. We will not allow this to happen. So when you come back now and tell us, nagbago na yung script, there's other reasons why hindi natin pwedeng babaan. Napakahirap kasi wala tayong enough time na i-communicate ng maayos sa taong bayan yan. Kahit ako, nahihirapan akong intindihin, sikmurahin, because we made an across the board, across the what do you call that? An all of government,
all of government approach. Whole of government approach, di ba? The president, his alter ego, the secretary, members of the House, members of the Senate. Tapos, ang pinangahawakan ng mga tao is we will not allow this overpricing. I know it is not as simple as that. Many times, personally, I have had to make tough decisions. Unang-una po, Madam Chair, maraming salamat. At tama po lahat ng sinabi nyo. This is a trust issue. But I think, first and foremost, hindi po ibig sabihin na kapag sumunod po tayo sa budgets ng mga proyekto sa HGAB, ibig sabihin, ibinabalik natin ang overprice. Yun po, I think, ang paulit-ulit ko na rin pong sinasabi. Bakit po? Dahil binaba na po ng DPWH, dahil sa direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Binaba na po. Ang question na lang po dito is, paano po ia-apply yung pagbaba ng presyo sa bawat isa sa mahigit 10,000 proyekto na naibaba sa Senate version. Yun lang po yun. No? Pagka po sinunod natin yung reductions base sa Senate version, meron po tayong makikitang mga proyekto tulad ng mga ipinresenta namin kanina na posibleng hindi may implement in full. Tama din po kayo. Pwede namang ituloy yon next year. Tama po kayo doon. Pero ang hinihiling po namin sa Senado at sa bicameral is payagan po ang DPWH na magbaba nung mga presyong yon. Dahil po, meron yung mga taga-DPWH po ang nakakaalam kung paano gagawin. Ngayon,